Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Sa nakaraan ay napansin ng diwata ang isang magnanakaw na nais kunin ng Fountain of Youth upang maging immortal. Subalit pinatalsik siya ng diwata upang protektahan ng Fountain of Youth nang magising si Ban. Nagising ng prinsesa na katabi ang captain. Pero nakatali pala ito para wala siyang gawing kamanyakan. Nakiusap si Elizabeth na huwag masyadong higpitan ng tali ng captain pero ginawa lang daw ito ni Hawk para hindi siya manyakin nito. Narinig ni Dayan ang usapan at natakot si Hawk saka naghanap na ng alak si Ban na binigyan naman ng captain. Giit ng bida na patungo sila sa necropolis kung saan nila hahanapin si King. Ngunit nakakaisip si Hawk ng mga nakakatakot kaya natakot na rin si Elizabeth. Nang makatulog si Ban ay naalala niya nung muntik na siyang mamatay. Pero muli siyang umakyat ngunit pinatalsik na naman ang nahulog sa mushroom. Paulit-ulit siyang umakyat pero palagi siyang pinapatalsik ng diwata. Hanggang sa magtaka si Elaine kung bakit nililigtas siya ng mga halaman kaya nakaakyat na ito at inilabas ang sandata na ginamit upang makuha ang Fountain of Youth. Ngunit pinigilan siya ni Elaine gamit ang mga ugat. Saka pinaliwanag na mamamatay ang buong kagubatan kung mawawala ang Fountain of Youth kaya hindi na daw ito kukunin ni Ban. Nalaman ni Elaine na nagsasabi ito ng totoo dahil nakakabase siya ng iniisip ng tao kaya pinakawalan niya na ito. At napagkamala ni Ban na bata pa si Elaine. Nagising siya nang tumigil si Hawk dahil nasa destinasyon na sila pero kailangan pa rin nilang kumita kaya si Dayan daw ang billboard girl at si Ban ang cook. Natuwa si Dayan sa captain dahil binigyan siya nito ng trabaho. Ngunit umalis si Ban dahil naisip niyang wala namang customer doon. Nakita niya ang isang bata na akala niya ay si Elaine nang mawala ng malay ang bata. Nagtanong si Elizabeth tungkol kay King na sinabi ng captain na kamukha ito ni Hawk. Hindi daw magkasundo sila King at Ban dahil ninakaw ni Ban ang mga stuffed toy kaya naawa si King sa mga bata at ibinalik ang lahat ng mga ito. Naisip ni Elizabeth na mabait pala si King. Nagising na ang bata nang magalit ang kuya nito at tinusok nito si Ban. Sinabi naman ng bata na tinulungan siya ng lalaki kaya humingi ito ng tawad subalit nawala na ang sugat ni Ban. Kaso isang batang lalaki ang tumusok sa katawan ni Ban ng malaking sibat at nakilala siya nito pero hindi niya ito matandaan. Tapos pinaikot pa ang sibat at nabutas ang katawan ni Ban saka ito tumuntong sa kanyang sibat. Samantala gumaling kagad ang sugat ni Undead Ban. Sinabi rin ng batang lalaki ang mga kasalanan ni Ban at ang pagpatay nito sa fairy para maging immortal kaya nagbalik sa kanya ang mga alaala. Muling sumugod ang bata kaya umilag si Ban at sinuntok ito. Saka inatake nito nang walang tigil ang undead pero tumalon ito at sinipa siya na nakailag din. Giit ng bata na nais niyang ipaghiganti ang fairy na pinatay ni Ban. Nais na ring magseryoso ni Ban nang dumating ang captain. Dumating din si Dayan at nakilala nitong ang bata ay si King. Pero nagtaka si Ban dahil mataba ang kilala niyang King. Natuwa si Dayan nang makita ito pero umalis lang si King. Nagluto ng masasarap na pagkain si Ban kaya natuwa ang mga bata. Saka tinanong sila ni Ban tungkol sa necropolis dahil hindi siya naniniwalang si King ang nakita nila. Giit ng bata na nais din daw ng lumilipad na bata na magtungo sa necropolis pero mahirap daw pumasok doon. Nagtataka si Dayan kung bakit tumakbo sa kanya si King. Samantala nagsisisi si King dahil nahiya lang daw siya sa crush niyang si Dayan. Ngunit nais niyang patayin si Ban dahil manloloko daw ito. Naalala bigla ni Ban si Elaine na tinanong kung ba't nais niyang maging immortal. Sagot niyang baka kapag matagal siyang nabuhay ay meron din magandang mangyari sa kanya. Kalaunan ay napuno ng mga bulaklak ang field. At nang hipa ni Hawk ay lumipad ang lahat ng petals. Saka nakita ni King ang crush sa gitna ng mga ito at nagkaroon ng tornado. At kalaunan ay napunta na sila sa necropolis kaya naisip ni King na isa sa mga alaala nila ang nagbukas nito. Nakita ni Ban si Elaine na pinuntahan niya at hinabol din siya ni King. Nagtataka ang mga bata kung nasaan na sila. Nang dumating si Gila na isang Holy Knight, sinakal nito ang mga bata at tinanong kung paano makapunta sa necropolis. Dahil dito ay nagpakamatay ang Holy Knight upang masundan sila Meliodas. Naramdaman ni Meliodas na may nagmamasid sa kanila. Nainis na si Ban at sinubukang hulihin si King. At nang suntukin niya ito ay ginamit nito ang unan. Giit ni King na noong na-frame up sila ay wala na siyang mapuntahan kaya nagbalik siya sa tirahan pero nalaman niyang nawasak ang gubat dahil may kumuha ng Fountain of Youth. At si Ban ang kumuha nito kaya nais niya itong patayin. Saka sinabi ni King na si Elaine na pinatay ni Ban ay kanyang kapatid. Giit ni Ban na isa siyang undead kaya pinalabas ni King ang sibat na may kakayahang gawing bato ang sino mang tamaan nito. Naisip ni Elaine na sana ay siya na lang ang nais kunin ni Ban ngunit namula dahil narinig siya nito. Giit ng binata na hindi siya pinalad sa pag-ibig sa mga tao kaya sa fairy na lang siya iibig. Ngunit bawal umalis si Elaine kaya sinabi ni Ban na hahanapin niya ang kapatid nito bilang kapalit na bantay kaya niyakap siya ni Elaine. Subalit dumating ang isang demon na sinunog ang buong kagubatan. Habang nakatalikod ito ay walang hirap niyang
kinuha ang puso ng demon subalit nag-alala si Elaine dahil marami pala itong puso. Hindi na sinabi ni Ban ang katotohanan dahil hindi rin naman maniniwala si King. Samantala nakasalubong nila si Gila at paglabas ng espada ay talsik sila Hawk, kaya tumakas sila ni Elizabeth upang hindi madamay sa mangyayaring labanan. Subalit tumalsik doon si Meliodas dahil kailangan ay mas malayo pa sila. Sunod ay tumalsik din doon si Diane na iniligtas ng captain mula sa matulis na mineral. Nang dumating si Gila ay gumamit ng teknik si Diane upang makagawa ng kumunoy. Subalit muling umahan si Gila kaya binato niya na napasabog nito at tumalsik siya sa impact sa kakinalaban ng captain ng Holy Knight gamit ang matinding lakas. Nang muling sumugod ang babae ay pinasabog na siya ni Meliodas. Pero hindi pa rin nasaktan ng Holy Knight. Umalis na si King nang makita ang espiritu ni Elaine, kung saan hinalikan nito si Ban at nawala ang pagiging bato. Dahil dito ay natauhan si King sa pag-abandona niya kay Elaine. Nakaramdam sila ng pagyanig pero bago umalis ay nangako si Ban na balang araw ay magkakasama din sila ni Elaine. Dahil ang tunay palang nangyari ay napatay silang dalawa ng demon pero imbis na si Elaine ang uminom ay ipinaasa niya ito sa bunganga ni Ban. Kaya nabuhay si Ban at pinutol ang kamay nito. Saka gumaling ang mga sugat at nakipagpatayan sa demon. Sa present ay sinabi ni Elaine na pinunan ni Ban ang pangungulila niya ng 7 siglo sa kapatid at hindi rin daw masamang tao si Ban. Nagtulungan naman sila Diane at Meliodas kay Gila pero pinasabog sila nito. Nang dumating si Ban ay kinukuha nito ang sandata ng Holy Knight. Kaya inatake siya nito ng explosion magic at nasaktan. Saka nagpatuloy at napinsala na naman nito ang captain na iniligtas ni Diane. Kalaunan ay dumating sila Hawk at Elizabeth. Nais hiramin ng prinsesa ang kanyang sibat upang makatulong sa mga kasama. Samantala pinapasabog na ni Gila ang tatlo na walang magawa. Pero muling sumugod ang dalawa at natusok si Ban. Nang dumating ang sibat ni King upang mapatalsik si Gila, pinasabog ni Gila ang mga bato at sinabing inaasahan niya ng magiging traidor si King. Giit ni King na si Ban lang ang nais niyang patayin at hindi ang buong scenes. Nagpalabas ng mga shot bomb si Gila ngunit pinasabog agad ni King ang mga ito gamit ang Spirit Spear of Justiful. Nais ni King ng 1v1 kaya umupo na sila Meliodas. Sa isang iglap ay nasugatan sa mukha si Gila saka bumalik ito at muntik na siya. Nahihirapan ng Holy Knight dahil sa kinokontrol na Spirit Spear ng Fairy King. At nagpatuloy ito hanggang sa magpasabog si Gila. Saka naghanda pa ito ng brilliant detonation kaya pinaikot ni King ang Justiful at naging napakaraming patalim na panang-atake niya sa napakaraming pampasabog ng Holy Knight. Saka tinutok ang mga ito pinaulanan ng sandamakmak na patalim ang kawawang Gila. Pero nakaligtas pa rin ito at umatake kaya ginamit na ng captain ng full counter at siya ang sumabog. Kalaunan ay naglalaho na sila ngunit minanyak pa ng captain na ikinagalit ni Diane. Nalaman din nilang mula pala sa necropolis ang dalawang bata. Nagpaalam na rin si Elaine sa kanila saka nakabalik sa tunay na mundo at nakita nila doon si Gila. Pero hindi nila ito pinatay at sa halip ay itinali at nilagyan ng drawing sa mukha. Sinusubuan ni Diane ng malaking isda si Meliodas. Nang magtanong si King kung sino ang babae ay sinabi ng bida na kasintahan niya ito. Nang malaman ni King na isang prinsesa si Elizabeth ay nagbalik siya sa matabang anyo at magalang na nagpakilala. Napansin daw ni Elizabeth na napakalakas ni King, giit ni King na hindi kasi ginamit ng tatlo ang sacred treasures nila. Ngunit nawala, binenta, at ninakaw daw ang mga sacred treasure ng tatlo. Samantala sa hilagang bahagi ng Leones ay nagwawala ang mga macho ngunit dumating sila Gil Thunder at Hauser. Kinuryente ni Gil ang mga ito at pinatalsik naman ng kasama ang iba pa saka nagsama ang kanilang kapangyarihan. Sa Leones Kingdom ay pinalakas ng dalawang Grandmaster na sila Hendrickson at Dreyfus ang loob ng mga Holy Knight na maghanda sa Holy War. Pagbalik nila Gil ay tinanong ni Hauser kung kailan ang Holy War. Giit ni Gil na sumama na si King sa scenes kaya naging 4 na sila. Nabahala si Dreyfus lalo na kay Meliodas dahil sa ginawa nito noon sa Dynafall Kingdom na kalaban ng Leones. Dahil ang buong kaharian ay naging isang sinkhole dahil sa kapangyarihan ng Dragon Sin of Wrath. Pag-alis ni Hauser ay sinumbong ni Gil si Hendrickson na nagpapadala ng mga bagong apprentice. Giit ni King na nagkakaroon ng malakas na kapangyarihan ng mga bagong apprentice katulad ni Gila. Kaya dapat ay mahanap na nila ang mga sacred treasure upang makapaghanda sa pag-atake ng mga ito. Nagpaawa si Diane dahil nawala niya ang sacred treasure pero ayos lang daw ito sabi ni King. Pero kahit daw kasing dami ng lawan na ito ang mana nila ay hindi nila magagamit kung wala ang sacred treasure kaya nagalit si Hawk dahil binenta ng captain ang sa kanya. Naiinis si King dahil ayaw niyang kasama matulog si Ban ngunit hinila siya nito. Isinuot ng prinsesa ang hikaw na ibinigay ng ate niyang si Veronica kaya na-miss niya na ang pamilya. At nangako naman si Meliodas na ililigtas ang mga ito kaya mag-boom-boom na daw sila pero itinali na siya ni Hawk. Samantala dinala sila Twigo at Jericho sa isang
lihim na lugar sa ilalim ng palasyo dahil balak silang painumin ni Hendrickson ng dugo ng demon upang lumakas. Nabalitaan daw ng captain na may giant hammer na binibenta sa merchant town at naisip nilang kay Diane ito. Pero nagalit si Diane dahil kailangan niyang maiwan dahil pinagbabawal ang giant sa pupuntahan kaya magpapaiwan na rin daw si Elizabeth. Napakaraming mga sandata sa Vizel Merchant Town. Nang itanong nila sa matanda ay kaagad nilang nahanap ang sacred treasure ni Diane dahil sa laki nito. Nagsimula ang Vizel Fighting Festival ngunit pinagbabawal ang sandata at ang pabuya sa magwawagi ay 100 gintong pilak at ang giant hammer. Dahil dito ay sumali si Laban at Meliodas para na rin mag-enjoy. Nagalit ang macho dahil hindi daw sila bagay doon. Ngunit pinigilan ito ni Hauser kaya nagpakilala itong si Taizo na festival champion sa 3 magkasunod na taon. Nandoon din pala si Veronica kasama ang mandirigma niyang si Griamore. Giit ni Hendrickson na nakuha niya ang demon sa Fairy Forest, at pag ininom nila ito ay pwede silang lumakas o mamatay. Ngunit nang maisip na malakas ang 7 deadly sins ay ininom pa rin ito ng 2 at nagsimulang mag-react ang mga katawan kaya sumabog si Bakulaw na Twigo pero nakaligtas si Jericho. Nanguha ng mga makakain sa gubat ang 2 nang mag-ulat sila sa malaking mushroom pero binetukan ito ni Diane at naglabas ng lason. Isang misteryosong tao ang nasa fighting festival. Saka sinabi ng host na si Lovehelm na ang rule ay ang mapalabas sa ring ang mga kalaban at ang matitirang 8 ay mananatili sa finals. Nagsimula ang labanan at itinapon ni Taizo ang 2 lalaki. Si Meliodas ay inangasan pa ng isa ngunit itinapon niya lang ito. Inaantok si Ban sa mga walang kwentang kalaban habang umiiwas lang si King sa loob ng ring. Samantala si Hawk ay nagtinda ng alak. Hindi mahuli ang Drunken Master saka pinatalsik sila nila Hauser at Griamore. Samantala nakakita na naman ng favorite niyang outfit si Ban. Parang ayaw na ni King pero nang sinabi ni Meliodas na para ito kay Diane ay ginanahan ng Fairy King. Isang mataba naman ang pinatalsik ng misteryosong babae saka nagpatuloy ito sa pambubugbog sa mga kalalakihan na tumalsik at tumama kay King. At si Ban ay suot na ang damit na inagaw sa kalahok. Kalaunan ay 7 na lang ang natira ngunit isinama pa nila si King dahil lumipad naman ito pero tinukso ng mga kasama. Pinabunot sila ng mga stick para malaman kung sino ang makakalaban. Una ay si Griamore laban kay Matrona. Pangalawa ay si Taizo versus Hauser kaya kinabahan si King na baka makilala sila ng Holy Knight pero ginawa na daw ito ng paraan ni Ban. Pangatlong round ay si Cain laban kay Old Fart kaya natawa si King pero siya pala ang tinutukoy dahil iniba ni Ban ang pangalan nila. At sa pang-4 na round ay sila Meliadoff at Bon. Ngunit napansin ni Hauser na tila katunog ito ng pangalan ng mga 7 deadly sin kaya lumapit ito at naghinala pero ipinagwalang bahala na rin ito. Nagtungo na sa ring ang maglalaban sa first round. At nang tinanggal nito ang balabal ay nakasuot ito ng tulad ni Elizabeth pero parang medyo maliit daw ang dibdib nito at mas malaki ang puwet sabi ng bida. Nang magsimula ay pinagsusuntok agad ni Matrona si Griamore. Subalit nagkaroon ito ng kakaibang aura at nagkaroon ng barrier kaya walang epekto ang mga suntok ni Matrona. Unti-unti itong lumalaki para maitulak ang kalaban sa labas ng ring ngunit sinuntok ito ng babae at nawasak na ikinagulat ni Griamore saka siya inuppercut nito at tumalsik sa ring saka natanggal ang sombrero ni Matrona dahil ito pala ay si Diane pero hindi pa rin kilala ng bida kaya sinikmuraan ito. Nagulat ang dalaga nang makilala siya ni King. Saka nagsalita si Elizabeth na nasa gitna ng mga siopaw nito. Dahil ang nangyari ay lumiit pala sila dahil sa inilabas ng giant mushroom. Bigla itong sumakay sa ating bida na ikinainggit ni King. Tapos pinakita din ito ang mahiwagang guhit kaya niregla ang ilong ni King. Pero ayaw daw ng bida ng guhit niya dahil mas maganda daw ang kay Elizabeth. Nalungkot si Diane ngunit sinabi ng captain na ayaw niyang bastusin ang mahalaga niyang kasamahan. Pero nais pa ni Diane na gumawa na sila ng baby. At sa loob nito ay nakita niya si Elizabeth. Pumasok si Ban dahil ang boring daw panoorin ni Taizo. Pinapasuko na ito ni Hauser pero matigas ang ulo kaya gumamit siya ng tornado magic at pinalipad ito sa isang suntok. Sa pangatlong round ay sila Old Fart laban kay Cain. Nagising si Griamore at humingi ng tawad kay Veronica. Nagtaka si Hauser kung anong ginagawa nila doon. Sagot ni Veronica na hinahanap daw nila si Elizabeth. Inaabangan ng mga kasama ang lakas ni King. Pero nadapa ito dahil wala pala siyang kwenta pag wala ang sandata kaya kinutusan lang ng matanda. At gagamit pa sana ng magic si King ngunit pinatalsik na siya ng kalaban. Nalaman na rin ni Hauser na si Meliodas ang kasali sa fighting festival. Pero hindi muna siya kikilos upang mapanood ang lakas ng mga scenes. Pinayagan ng referee ang espada ng bida dahil putol naman ito. Saka naghanda na ang dalawa sa kanilang festival match. Naaalala daw ng captain ang nakaraan. Sa isang iglap ay nawasak ang mukha ni Ban. Sa nakaraan ay pinuntahan ni Meliodas si Ban sa kulungan ngunit minaliit siya nito dahil isa siyang bata pero sa isang suntok ay nawasak ang pader. Pero natuwa pa si Ban at nais pa siya nitong maging kakampi. Biglang binalibag ng undead ang bida ngunit nakabawi kaagad si Meliodas.
Pero sinipa siya nito at pinagsusuntok sa ere kaya sinuntok si Ban at nabiyak ang stage. Nang bumangon pa si Ban ay namangha ang mga tao sa kamuling nagsagupaan at nasikmuraan saka napatalsik siya ng captain ngunit wala na rin itong lakas. Subalit naglaho agad ang mga pinsala ni Ban saka sumuntok ang bida ngunit nasa likod ito at sinuntok ang captain ngunit natutuwa pa si Ban nang sikuhin siya nito. Napansin ni King na napapagod na ang captain dahil hinihigop ni Ban ang physical ability nito kaya tinamaan ng uppercut ngunit binalibalibag ni Meliodas pero nakatakas ito at na-counter ang bida. Saka naramdaman ni Ban ang lakas na nahigop niya sa captain kaya sumugod siya pero nagawa pa rin ng bida na matalo ang lakas ni Ban subalit hindi pa rin ito nahulog sa ring. Ngunit pinagsusuntok siya ni Meliodas at sinabi ni King na mananalo si Ban kung nanakawin nito ang lakas ng captain. Kalaunan ay naubos na nga ang lakas ni Meliodas hanggang sa bumagsak ngunit nag-uumapaw ang lakas ni Ban dahil kinuha sa kanya. Tatapusin na daw siya ni Ban kaya nagalit si Diane. Nag-alala si Elizabeth nang sabihin ni Diane na gagamitin lang ng captain ang full counter kay Ban. Giit ni King na hindi ito e-epekto dahil magical ability lang ang nire-reflect nito. Sa pagsuntok ni Ban ay yumanig ang lugar at naisip ng mga tao na pinatay nito ang katunggali. Subalit nang mawala ang usok ay si Meliodas ang nanatili sa ring at si Ban ay tumalsik sa malayo na puro butas kaya ang captain ang nanalo sa festival. Naalala ng dalawa ang nangyari nang sinuntok ito ni Ban ay winasak ng captain ang kamay nito at pinatalsik. Pero nag-aalala sila dahil sa lumabas na tatak ng Dana Fall sa noo ng captain. Ang susunod na lalaban ay si Diane kaya binigay nito si Elizabeth kay Meliodas na balak nitong manyakin kaya tinignan nito ng bida na ikinagalit ni Diane. Hinahanap nila Veronica at Griamore si Elizabeth dahil isang patibong pala ni Hendrickson ng Vizel Fighting Festival para sa 7 Deadly Sins na kasama nito. Nais nang manood ni Manong sa finals pero ang tagal mamili ng lalaking buhok ay green. Dinala ni Hawk si Ban dahil napagod sa labanan ng maamoy ng baboy na may bagyong paparating. Maglalaban na ang dalawa pero nais ni Hauser na itago muna nito ang siopaw para hindi siya ma-distract. Itinago ito ni Diane kaya umatake na kagad ang Holy Knight gamit ang magic nito. Napansin ng captain na nagagandahan kay Diane si Hauser at sinabi naman nitong ayaw niyang manakit ng babae. Ngunit nagpatuloy siya sa pagsuntok saka nagpalabas ng dalawang tornado. Saka sumugod siya ngunit sinalag ang suntok saka binigyan ng motivational slap. Gumamit naman ng World Shock technique si Hauser na tumama sa dalaga. Tapos gumawa ng malaking tornado ang binata upang mapaalis si Diane sa ring. Subalit nagpabigat ito gamit ang teknik at tinamaan sa katawan ng kawawang Holy Knight at nag-crack pa ang lugar. Kaya naman si Matrona ang nanalo sa laban pero nag-alala siya dahil baka napatay niya ito. Ngunit nakilala pala siya ni Hauser na miyembro ng Sins. Samantala nagselos na naman si King. At bago umalis ang dalaga ay lalong na-inlove si Hauser. Sunod ay sila Meliadoth versus Cain. Pagdating sa ring ay sinabi ng matanda na nakikilala niyang ang katunggali ay ang anak ni Meliodas pero sinabi ng bida na siya ito. Ngunit hindi naniwala ang matanda dahil hindi daw siya nakikilala nito saka pinagsisipa siya bigla. At saka pinakita ang simbolo ng Danafall Kingdom na winasak noon ni Meliodas. Saka siya inatake nito ng mga apoy upang ipaghiganti ang kanilang kaharian. Tinanong din ni Cain kung bakit nito pinatay ang naging kasintahan niyang si Liz. Sinubukan daw ng bida na protektahan ng lahat subalit nabigo siya noon. Pero ngayon ay babawi siya sa lahat saka pinaglaho ang ginawang apoy ng matanda. Naalala na rin ng bida si Cain Barzard the Flame na isang Holy Knight noon. Napaiyak ang matanda dahil naniniwala daw siya kay Meliodas na hindi nitong magagawang wasakin ang Danafall Kingdom. Pinaalala ni Lovehelm na nasa isang kompetisyon pa sila. Ngunit sumuko si Cain kaya si Meliodas na ang nanalo. Nagtaka ang bida ngunit aminado naman si Cain na hindi niya matatalo ang captain ng 7 Deadly Sins. Samantala ginawa ni Hawk ng magandang damit si Elizabeth na ikinamangha ni King. Sila Diane at Meliodas ang maglalaban nang sinabi ni Diane na matagal nang nakuha ng captain ang puso niya. Subalit dahil sa mga babaeng fans ng captain ay nainis ang dalaga at sinapok ng malakas ang bida. At hindi nila alam na paparating sila Jericho at Gila upang tugisin ang 7 Deadly Sins. Samantala ang lalaking may buhok na green ay binabasahan ng libro ang isa pang kasapi ng sin na si Gauter. Bumangon si Meliodas at nakakailag sa mga suntok ni Diane. Sa lakas ng kanilang bugbugan ay nag-crack na naman ang ring hanggang sa sumuntok ng malakas si Diane at nasalag ng captain ngunit tumigil na sila kaya nagtataka ang mga manonood. Saka nagpakilala sila Meliodas na sila ang mga kriminal na 7 Deadly Sins at inaangkin na nila ang village at nagbanta na papatayin ang sino mang hindi makakaalis sa loob ng 1 minuto. Pero nais lang pala silang iligtas ni Meliodas sa mga paparating na pampasabog at nasalag niya ang isa gamit ang full counter. At nabahala din silang madamay ang mga tao sa village. Tumulong sila Hauser at Cain sa pagpapalikas ng mamamayan. Nakailag si Ban sa bato ngunit natusok na siya ni Jericho. Subalit mas natuwa pa si Ban dahil nais niya ng labanan kaso pinaghihiwa siya ng napakabilis. Hindi gumagaling ang mga sugat ni Ban at sinabi ni Jericho na nagbabalik siya para ipaghiganti ang pamamahiya sa kanya. Nagkita rin sila Meliodas at Gila. Gumawa si Gila ng napakaraming pampasabog at nasabog
pinasabugan ng bida ng mga ito na tinawag niyang chain explosion. Samantala sakay ni Hawk si Elizabeth nang makita nilang natatalo na sila Ban at Meliodas. Nang dumating si King ay pinasabog din siya kaagad ni Gila pero nakaligtas ito gamit ang mga sandata, saka pinatalsik din niya si Jericho. Tapos inatake niya ng napakaraming patalim si Gila kaya bagsak rin ang dalawa. Kinuha ni Hawk sila Meliodas at Ban. Si Dayan ay nalulungkot dahil nawala ang sandata niya. Tinulungan niya ang matanda nang dumating si Hauser na inaaresto siya pero itinanggi ni Dayan ang paratang. Nang dumating ang isa pang Holy Knight ay pinabigat nito ang gravity sa kinaroroonan nila Dayan kaya inihagis niya ang matanda kay Hauser bago pa siya mahulog na ipinag-alala ng binata. Unti-unti nang lumalaki si Elizabeth at saktong napadaan sila Veronica na naghahanap sa kanya na nakita siyang walang saplot. Binigay ni Veronica ang damit sa kapatid at pinagalitan ito sa pakikipagkampi sa 7 Deadly Sins. Saka pinipilit siya nitong bumalik sa palasyo nang pigilan ito ni Meliodas. Kaya naalala ni Veronica ang ibinigay at itinuro ni Hendrickson na pangontra sa bida. Ginawa nga ito ni Veronica kaya nagliwanag ang kwintas at hinigop nito si Meliodas. Ngunit kinuha ni Elizabeth at pinagbantaan ang kanyang ate. Kaso kinulong siya ni Griamore para sa pilitang maiuwi at sinubukan ni Hawk na wasakin ito. Pero pinagbantaan ni Ban si Veronica. Muling umatake sila Gila at Jericho sa Fairy King ng mga atake nito. Ngunit nakaligtas pa rin ito at pinalabas ang ika-4 na anyo ng Chastity Fall na Sunflower saka inatake ng mga laser ang mga ito. Subalit nahiwa sa gitna ang Sunflower kaya naputol din ang Chastity Fall Spear. Iniligtas pala ng referee ang dalawang Holy Knight dahil ito pala ay si Hellbram. Nagtataka ang Fairy King dahil ang alam niya ay patay na ito. Saka tinutukan niya ng Chastity Fall si Hellbram ngunit sinipa siya nito at nakuha pa ang kanyang sacred treasure saka siya hinedbat. Pinadomi ni King ang sibat ngunit pinatigil ng kalaban. Pero natanggal niya pa rin ang helmet nito sa kabila ng malalim na sugat. Bihag ni Ban si Veronica nang atakihin siya ni Jericho mula sa likod. Dahil dito ay umatake na rin si Hawk na pinasabog lang at naging masarap na inihaw. Sa utos ni Gila ay tinanggal ni Griamore ang barrier. Ngunit ayaw din ni Veronica na ibigay ito kay Gila kaya nagalit ang Holy Knight. Dahil dito ay kinulong sila ni Griamore at nagbanta si Veronica na magrereklamo tungkol sa kanila. Tumakbo si Elizabeth ngunit kaya pala kampante sila Gila ay dahil may pampasabog pala doon. Subalit iniligtas ni Veronica si Elizabeth gaya ng palagi nitong ginagawa kaya siya lang ang napuruhan. Naiiyak si Elizabeth dahil itinuring pa rin siyang pamilya kahit hindi sila magkadugo. Saka sinabi ni Veronica ang huling utos kay Griamore na iligtas si Elizabeth. Nawala na ang barrier ni Griamore kaya agad silang pinasabog ni Gila. Tapos kinuha nito ang espada ni Meliodas at pinagbantaang sumama na lang ng mahinahon si Elizabeth pero sa pag-iyak ng dalaga ay nakatakas sa kwintas ang captain. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.